naman mga kalakotsero. So ngayon papunta naman tayo ng Alaminos, Laguna. Mag-update tayo doon sa kanilang bypass road at saka yung S60 R4, then yung bagong Jollibee doon sa may kanto ng bypass road din. So yan ang i-update natin ngayon mga kalakotsero. So almost 3 months na tayo hindi nakapag-update dyan sa may Alaminos. Then wala, shoutout natin ang ating mga subscribers dyan, mga kaibigan natin dyan sa Alaminos, Laguna. So, yan. Mag-update na naman tayo uli. Ngayon is mainit. Sobrang init na naman. So, summer na talaga mga kalakotsero. Kasi nasa, na tayo, papasok na tayo sa summer. March na pala tayo ngayon, no? So, yan. So, nanibago tayo kasi matagal na tayong hindi naka-visit din eh. Kasi last visit natin, I think December pa yun, no? So, medyo maulan pa at mahangin. Ngayon, maganda na ang panahon. So, balik tayo, no, sa ating mga update. Yan, abangan ninyo mga kalakotsero, no? Laguna, Batangas. Kaya pa nating ma-update doon sa Cavite, yan. Pagala tayo ngayong summer na to. So, hanggat kaya natin mga kalakotsero. So, nakakatuwa naman, no? Ganito lang ating, parang libangan lang natin ito, mga kalakotsero. Habang wala tayong trabaho, yan, magala-gala tayo at mag-update. So, dinay muna tayo sa Alaminos. Medyo malapit lang to sa Santo Tomas. Yan. So, ayan, tanong natin ang bypass road. S60 R4 pala. Yan. And then, ito na ang Jollibee. So, noong una hindi natin alam. Ngayon, no, ang bilis. Ang bilis talaga mga kalakotsero. Yan ang i-update natin ngayon. So, yan. Kita na natin ang ating aerial video natin. So, noong December mga kalakotsero, wala pa to, no? Harang pa lang. Ginagawa pa yung So, ngayon, kita na natin na Jollibee pala. Akala ko ay McDonald's. Jollibee pala. No? So, ayan. Pabor na to sa mga taga Alaminos. Although medyo may kalayuan doon sa Alaminos town proper. Pero madali lang, no? Kasi bukana naman din to ng Alaminos. Din pabor na rin to sa ating mga biyahero, no? Papuntang Bicol. Yan. So, pwede na din eh. Din ito na yung S60 R4. Update natin na yung S60 R4. Yan, no? Napakatuwid na kalsada, oh. Straight. So, konti na lang din. Malapit na rin itong matapos yung S60 R4. Yun. So, yun na yung papuntang Calamba. Calamba exit na rin yan. Ay, ito yun. So, joke lang yan, mga kalakotsero. No? Kasi nakita lang natin yan sa movie na Highway to Hell. Kasi parang magkahawig na eh. Pwede naman siguro natin gawing Highway to Heaven. No? So, sa movie lang natin yan nakita dati. 90s pa yun na movie. Ganon kasi yung nila, parang picture, no? Highway to Hell daw. Siguro napanood niyo yan, lalo na yung mga 90s. So ito na naman din yung papuntang Bicol. Yan, no? So kaparalil niya yung Alaminos, San Pablo Alaminos bypass road, yan, no? Parallel siya. Din mag-update din pala tayo doon sa may dulo ng San Pablo bypass road, yung under construction. Sisilip din tayo doon. So, ayan, napakagandang location ng Jollibee din eh. No? Parang nasa Y talaga siya. Ang ganda ng location. So, silip tayo. Yung left side natin yan yung papuntang Alaminos Town proper. Yan, no? Tanong naman natin din yung Alaminos Town proper. So, grabe yung mga kalsada din eh, mga kalakotsero, no? Hindi natin nakalain na ganito ang mangyari. Sa daming options, may bypass road, may S60 R4, at saka meron ding Maharlika Highway. Yun. So, napakaganda. Mabawasan na yung mga traffic natin din sa may Alaminos San Pablo Highway, Maharlika Highway. Kasi marami na tayong options. May S-Lex, saka itong bypass road. So, balik tayo para makita natin ulit. So, hindi tayo magsawa, no, na mag-update din eh. Kasi napakaganda din yung view. Ayan, ang ganda. Napakaganda din ng location ng Jollibee.
So, malay natin, pag may Jollibee, may McDonald din yan. Baka ang McDonald dito naman sa opposite side din. So, ganyan talaga ang mangyari niyan, mga kalakwatsero. Parang Alphamart lang din yan. Pag may Alphamart, may Dali. Pag may Jollibee, may McDonald. Yan yung nangyari doon sa may Tanawan City. Sa may exit, no? Sambat Exit Road, no? May Jollibee, may McDonald na rin. Ganyan talaga yan, mga kalakwatsero. So, malay natin, this year or next year, McDonald na naman yung makita natin din eh. At saka yung 7-Eleven, hindi rin niya mapahuli. So yan, no? Ang ganda. Ang ano lang, napaka, ano talaga, no? Good timing yung pagtayo din ng Jollibee kasi napaka-sentro siya sa mga biyahero going to Bicol. Okay, so mamaya mag-update naman tayo sa kabila, mga kalakwatsero. So ayan, ongoing ano pa rin, construction yung tulay din eh. Hindi pa natapos-tapos yung trabaho din eh, mga kalakwatsero. Yan, oh. So ito yung mga resulta sa mga substandard na trabaho. Itong Alamino San Pablo Bypass Road. So hindi maganda talaga ito. So dagdag gastos ng gobyerno ito, no. Ilang years pa lang sira na. So ayan na naman, itong isa ginawa na naman ito. So ayan, mga kalakwatsero, naiwan ko lang, sira, gastos na naman, tax na naman natin ito. Walang katapos ng trabaho. So nakita pa natin yan, last year pa yan, I think October, November, December, hanggang ngayon ginagawa pa rin. Walang katapos ng trabaho din eh. So yan, nandito na tayo sa may Alaminos Lipa Bypass Road. So tawid tayo, mga kalakwatsero. Doon tayo sa opposite side. Ito na naman yung San Pablo Bypass Road. So ito yung binablog natin noong December 23 na sobrang putik. Pero ngayon, ginawa na. So nasiminto na pala ito. So dito muna tayo mag-update. So mag-aerial video tayo mamaya. So dito okay na. Improve na siya. Simentado na. So kung hindi nyo makalimutan noong December, grabe ang lubak-lubak din mga kalakwatsero. Parang yung iba parang ayaw nang tumuloy eh. Kasi sa sobrang sira ng kalsada. Ngayon maganda na. Ayan. So yan, mag-update tayo. So ito na yung area na kino-construct, mga kalakwatsero. So okay na siya. Although single lane pa rin yung natapos, yung kabila is ongoing construction pa rin. So yung left side, yun na yung papuntang Lipa. At ang opposite side, yun yung papuntang Santo Tomas. So dyan tayo galing kanina. Yan. Although yung papuntang Lipa, ang ganda talaga ng kalsada dyan. Yung bypass road na yan, napakaganda.
pulido pagkatrabaho yan mga kalakotsero. Hindi kagaya din sa may Alamino San Pablo na sirang-sira na. Aywan ko lang itong San Pablo Bypass Road, itong bago. Ito yung ina-update natin. So sana matibay din ito, hindi kagaya nung isa. Sobrang pangit na pagkagawa. So ito na rin. Ito na rin yung diretsong San Pablo Bypass Road. Yan. So shout out natin ang ating mga kaibigan dyan sa San Pablo. So marami tayong mga subscribers dyan. So marami pong salamat sa inyo. So dito muna tayo mag-update sa Bukana. So next vlog na lang natin yung doon sa malapit na sa city proper ng San Pablo. So dito muna tayo. So silip tayo. Ito na rin yung Islix TR4. Yan. Although konti na lang, no? San Pablo na rin yung unahan. Siguro mga nasa 11 kilometers na lang, San Pablo na siya. So, yan o. Ang ganda. Ang ganda rin ng Islix din sa may left side. At ang right side, yan na, ito na rin yung San Pablo Bypass Road. Yun. So, ang ganda ng view. Tanaw natin din ang mga malaking farm ng San Pablo. Tanaw na rin din ang Mount Banahaw. So, karamihan din is banana plantation, no? At saka niyog. Mayaman itong San Pablo sa niyog at saka saging. Okay, balik na tayo. Napaganda ng mga view din . So, ito na rin yung boundary ng Laguna at Batangas, mga kalakotsero. Itong area na to. So, itong bundok na yan, yung likod niyan is lipa na rin yan. No? So, napaganda ng mga view. So, wala na. Laki na rin ng improvements din . Okay, balik na tayo. So, tara na mga kalakotsero. Balik na tayo ng Santo Tomas. So, abangan na lang natin yung mga next videos natin din sa may San Pablo, Laguna. So, next time, mag-update na naman tayo doon sa kabila. No? So, sunod na lang mga kalakotsero. Kinapos na tayo ng oras. So, marami pong salamat sa inyong pagpanood. God bless us all. Thank you. Bye-bye.